Alleluia, 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 Alleluia. Pagkaing dulot ay buhay, si Jesus na poong mahal, buhay natin siya kailanman. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagbulong-bulungan ang mga Hudyo dahil sa sinabi ni Jesus, "Ako ang pagkaing bumaba mula sa langit." Sinabi nila, "Hindi ba ito si Jesus na anak ni Jose? Kilala natin ang kaniyang ama't ina. Paano niya ngayong masasabi, 'Bumaba ako mula sa langit'?" Kaya't sinabi ni Jesus, "Huwag kayong magbulong-bulungan. Walang makalalapit sa akin, malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw." Nasusulat sa aklat ng mga propeta, at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Yaong nagmula sa Diyos, ang tanging nakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang. Gayunmay namatay sila. Ngunit ang sinumang kumain ng pagkaing bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito, at ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Patuloy po ang ating pagninilay kay Jesus Nazareno bilang tunay na tinapay ng buhay. Kung mapapansin po ninyo, ito rin ang parehong tema noong isang linggo at noong nakaraang linggo.
sa ebanghelyo natin. Kung maaalala ninyo, gumawa ng himala at kababalaghan si Jesus Nazareno pagkatapos niyang pakainin ang mahigit 5,000 katao sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda. At ano ang nangyari pagkatapos? Dahil ang taong bayan ay nabusog, nais nilang hirangin si Jesus Nazareno bilang kanilang hari. Tunay ngang bilang mga tao, lahat tayo kailangan natin ng pagkain para mabuhay. Kailangan ng katawan natin ng tinapay upang wag tayong magutom. Dahil kung hindi tayo makakakain at hindi tayo makakainom, maaari nating ikamatay ang pagkagutom at pagkauhaw. Kaya naman, masasabi nating lubhang mahalaga ang tinapay o pagkain dahil ito ay isa sa pangunahing pangangailangan ng tao para patuloy na mabuhay. Bagamat kailangan natin ng pagkain, ipinaliwanag sa atin ni Jesus Nazareno na may mas mahalaga pa kaysa sa pagkain na ating kailangan sa araw-araw. At yan ang tinawag niyang tunay na tinapay ng buhay. At sino o ano po ang tinutukoy dito ni Jesus Nazareno? Walang iba kung hindi ang kaniyang katauhan at katotohanan. Ipinakilala ni Jesus Nazareno ang kaniyang sarili bilang tunay na tinapay na nagbibigay buhay. Uulitin ko po, si Jesus Nazareno ang tunay na tinapay na nagbibigay buhay. At ang buhay na tinutukoy niya dito ay ang buhay na walang hanggan na kailanman hindi na matatapos o maaaring mamatay pa. Sa makatuwid, may higit pang mas mahalaga kaysa sa pagkain na ating kailangan sa araw-araw. May mas mahalaga pa kaysa sa tinapay na kailangan ng ating katawan. At yan walang iba kung hindi ang Diyos. Uulitin ko po, ang Diyos mas mahalaga kaysa sa tinapay na ating kailangan sa araw-araw. Ang tinapay, ang pagkain, lahat ng yan mahalaga, pero nasisira, napapanis, at nabubulok. Hindi pangmatagalan, panandalian lamang. Subalit, ang Diyos na nagkatawang tao, si Jesus Nazareno, na sinamahan tayo sa ating dusa at pangamba, nagsilbi siyang tinapay at pagkain na kailanman hindi mauubos. Siya ang tinapay na hindi napapanis. Siya ang tinapay na nagdudulot ng buhay na walang hanggan. Siya ang tinapay na bumaba at isinugo ng Diyos Ama mula sa langit upang kailanman hindi na tayo magutom at hindi na tayo mauhaw magpakailanman. Kaya bilang mahalagang punto, 3 bagay ang dapat nating isaalang-alang. Una, makinig tayo. Makinig tayo kay Jesus, ang ating mabuting pastol, na nag-alay ng sarili niya mismong buhay
upang maging pagkaing espiritual na ating kakailanganin sa ating paglalakbay, upang ang pagkaing ito ang magdala sa atin sa kaharian ng Diyos. Ikalawa, manalig tayo, maniwala tayong lubos na hindi ordinaryong tinapay ang ating tinatanggap sa banal na Eucharistia, kung hindi ang tunay na katawan mismo ni Jesus Nazareno. Ang Diyos mismo, si Jesus, ang tinatanggap natin sa banal na komunyon. Siya ang nagpapagaling, siya ang nagpapalakas, at siya ang nagliligtas sa ating lahat. At ikatlo, magsumigasig tayo, magporsigi tayo, na pagkatapos nating matanggap ang tunay na katawan ni Jesus, maging inspirasyon din tayo para sa iba. Sa tuwing tinatanggap natin ang tunay na pagkaing nagbibigay buhay, ito ay may kaakaibat na responsibilidad. Dapat matuto tayong gumawa ng mabuti at iwasan natin ang anumang kasalanan sa tuwing tinatanggap natin si Jesus Nazareno. Kaya nga, di ba may requirement bago natin tanggapin si Jesus Nazareno? Dapat tayo ay nasa estado ng grasya. Dapat tayo ay nagkukumpisal muna kung tayo ay nakagawa ng mabigat na kasalanan, sapagkat ang tinatanggap natin, ang pinapapasok natin sa ating puso't kalooban ay walang iba kung hindi ang Diyos mismo. Kaya nga nais kong ulitin yung binanggit sa ikalawang pagbasa na hitik sa aral at karunungan. Sinabi dito, huwag niyong dulutan ng pighati ang Espiritu Santo. Di po ba't ang katawan natin, ang tahanan at templo ng Espiritu Santo? Sapagkat ito ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan ng inyong katubusan pagdating ng takdang panahon. Kaya anong sabi? Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, ang lahat ng galit, ang lahat ng poot. Huwag na kayong mangbubulyaw, manlalait, at mananakit ng damdamin ng inyong kapwa. Sa halip, anong sabi sa atin? Maging mabait tayo at maging maunawain sa isa't isa. Magpatawaran tayo tulad ng pagpapatawad na tinanggap natin mula sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus Nazareno. Yamang kayo'y mga anak ng Diyos. Yamang tayong lahat, minamahal ng Diyos. Tularan natin siya. Mamuhay tayong puspos ng pag-ibig tulad ni Jesus Nazareno. Dahil sa pag-ibig sa atin, hinandog niya ang kaniyang buhay bilang mahalimuyak na hain sa Diyos. Kaya nga anong sabi ni Santa Teresa ng Avila? Ang Diyos sapat na. Solo Dios basta. Only God suffices. Na ang ibig sabihin, kapag nasa atin na ang Diyos, kung kapiling natin ang Diyos, wala na tayong kakailanganin pa sa mundong ito. Hindi na mahalaga kung anuman ang mga bagay narariyan sa ating harap, kagaya ng kayamanan o material na bagay. Bakit? Sapagkat
wala nang mas makahihigit pa sa Diyos. Ang Diyos sapat na. Kapag tinanggap natin si Jesus Nazareno sa bawat pagdiriwang ng Eucharistia, siya mismo sapat na upang tayo ay mabuhay at magtamo ng buhay na walang hanggan. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.